Okay, a blessed morning to each and every one of us. Ito po ang issue. Kailangan daw po bang mag-aral muna sa Bible School para makapangaral ng salita ng mahal na Panginoong Hesukristo? Ito po ang gusto ko pong sabihin. Sa Bible, meron pong mga gifts ang bawat isa po sa atin. Hindi lahat may kakayanang mangaral, pero lahat may kakayanang mag-share ng gospel. Okay. Technically, kung titignan mo ang salita ng Panginoong Hesukristo, iisa lang ang totoong pastor. Walang iba kundi si Jesus mismo, si Jesus. No? Pero yung function of pastoring nasa lahat ng believers. Pero hindi lahat may kakayanan nga magturo. Ang problema, pag sinabing pastor, iniisip nila ito lang yung pwede magturo. Biblically speaking, lahat ng believers pwedeng mag-share ng good news, pero meron doon may kakayanang gumawa ng YouTube channel at magturo. Di ba? Kung ano yung gift mo, doon ka mag-focus. Well, balik tayo doon sa tanong ko kanina lang, kailangan ba mag-aral sa Bible School para magturo ng salita ng Panginoong Hesukristo? Ako po, ilang Bible School na ang pinasukan ko. Sa 100% na itinuro sa akin, ang nai-apply ko lang po talaga ay 30%. Ang daming mga tinuro, nag-kesyo-kesyo, ganun-ganon. Pero ang leading pa rin talaga ng banal na Espiritu Santo ang nagbibigay sa akin ng lakas para makapangaral ng salita ng mahal na Panginoong Hesukristo. Hindi yung pinag-aralan ko. Tinitingnan ko yung mga notes ko. Lord, hindi ko po na-apply yung iba dito. I've got a lot of degrees doon sa Old Testament, sa ganun-ganon. Nandiyan yung mga notes ko. Pero sabi ko, Lord, iba talaga pag Spirit-filled. You know what? All believers, merong Holy Spirit. Kaya imposibleng hindi kayo marunong mag-share ng good news. So, ang pinag-uusapan natin sa bawat believers, general, meron ba kayong desire to share Jesus? Halimbawa, meron kayong nakasabay sa bus. Hindi nyo alam, baka mamatay na yung taong yun. Pagbaba, pwedeng mabangga on all that. Di ba? Pero ang gusto ko pong sabihin is this. Meron ka bang puso to share Jesus doon? Hindi naman kasi ako nag-Bible school eh. Hindi naman kasi ako ganun. Hindi naman ako nag-ganun. Teka. Teka. Hindi na pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin between life and death. Sharing the good news. Kaya I encourage everyone, all believers, ito I'm talking about in general, hindi lang yung nag-aral sa Bible School. Kung may alam ka, maganda yan. Bongga yan. Pero iba talaga kung si Jesus ang iyong i-share. Lahat ng believers po may Holy Spirit, hindi ba? So I believe all believers can share Jesus. Tama na yung kapilosopuhan na hindi naman ako nag-aral ng Bible School. I don't have any degrees and all. Ako maraming degrees. Marami po akong diploma. At a very young age, ako po ay dumadalo na sa mga ganyan. In fact, Sabado at Linggo dati, naalala ko, meron din po kaming dinaluhan with my late mom, Madami. Tapos noon, after 3 days, may mga retreat pa akong dinaluhan. Marami rin po ako natutunan. Pero ngayon, nire-recall ko, oh Lord, what are these things for? Kung tutuusin, experience. Di po ba? So, marami tayong mga kapatid sa Panginoon doon na mamimit mo, iba't ibang lugar, sa Pilipinas, sa iba't ibang dako ng mundo, Singapore, Malaysia, and all that. Everywhere in the world, pumupunta kami to attend such a ministry. Good. I'm so thankful. Don't get me wrong. I'm so thankful kung ano yung ginawa ni Lord Jesus sa buhay ko. Marami ako narating dahil sa pangangaral ng salita ng mahal na Panginoong Hesukristo. Pero alam po ninyo, gusto ko pong sabihin sa inyo, by the end of the day, ang ipapangaral mo lang talaga yung vital. Sa hospital, bago i-admit ang isang pasyente o patient, vital signs muna ang kukunin.
para malaman kung may hininga pa, may pulso ba, o buhay pa. Hindi po ba? Ganon din po ang bawat mananampalataya. Yung pinaka-vital, yung pinaka-buhay, yung pinaka-puso, yan ang ipapangaral natin. The grace of Jesus through the cross. Yung ginawa niya sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo to save us, yun pa rin ang ating, papangaral. It's not about my degrees. Ako madami nga po, sabi ko. Ang dami kong diploma dyan. Nakasabit. Thank you, Jesus. Ako, don't get me wrong. I'm so thankful sa mga pinag-aralan ko. Talagang sabi ko, Lord, talagang kay buti mo. Kay buti-buti mo. But, sabi ko nga po, by the end of the day, bilang isang believer, ang ipapangaral lang natin talaga, yung pinaka-vital, yun ang salvation by grace. Kaya tayong mga mananampalataya, wag na po tayong magkaroon ng mga excuses of not sharing the good news, not because hindi ka marunong, just because hindi ka marunong magsalita, mahina ka sa ganito. No, wala po dyan yan. Pag spirit-filled ka, you know what? Ang Holy Spirit ang mag-lead sa'yo. What to say, di ba? Dadaling ka niya dun sa right crowd. I believe may right timing ang pangangaral. Hindi basta buga ka ng buga. Diba? Nagpapatay na dyan, may gera dyan, pupunta ka sa gitna. Hindi patay ka, di ba? Hindi po ganon. Hahanap pa rin ng timing. The Holy Spirit will lead you. Sabi kasi ni Jesus, ang Holy Spirit ang maglilid sa atin. Doon sa tamang place at tamang time of sharing the good news. Magandang Bible school. Huwag nating ilalaglag yan. Huwag nating i-down yan. Kasi produkto po ako ng ganyan. Pero nung huli na po, aminin ko po sa inyo, may ongoing kaming Bible school na naman. Pumasok na naman ako. Di ba? Masarap kasi mag-aral. Ano po? Nag-strike ang pandemic. Natigil po kami. Pero I miss those things. Pero nung pandemic, iniligay ng Panginoong Heso Kristo sa aking puso at isipan na my good news is enough para ipangaral mo. Kasi between life and death yan kanya sa akin. Okay, Jesus. Thank you, sweet Jesus. Thank you, Jesus. Yung ginagamit ka ng Panginoon, ayan ay isang malaking karangalan. The God of gods is using you. Ayaw mo nun? Kaya tama na excuses. You're a Christian. You're a believer. Kahagabi, nagulat po ako sa chat nung isang pinsan ko, second cousin ko. Sabi ko, matagal ka nang born again, kuya? Ay, oo. Medyo bata-bata pa ako. Bakit? Ako. Ay, kasi ganito, ganyan, sabi niya. Sabi ko, ikaw din, maganda kung mabuborn again ka, makakakilala ka. Ang buong akala po niyang born again na religion. Then sinabi ko, hindi siya religion. It's a living relationship with the living Savior. And then, konting discussion. Hindi na po nag-message back sa akin sa messenger. Akala kasi nila, ganyan ang tao. So, we need to explain, ano ba ang born again? Kasi, nami-misinterpret. No? Pinakamahirap pag na-misinterpret yan, baka maharang na yung salvation. Sa halip na maligtas, may pagkakataon na nga, mapahamak pa sa impyerno. So sabi ko po sa inyo, it's vital that all Christians should go out to preach Jesus and Jesus alone. His finished work on the cross is enough for us to go out and to say, hey, gusto ng Diyos maligtas kayong lahat. No? Salvation is free through Jesus Christ alone. Marami na po tayong pinagdaanan din sa ministry. Some are good, some are not good. Pero mas marami po yung good. Itong gusto ko po sabihin, pag nangangaral ka ng salita ng Panginoon, nag-share ka tulad ito, mas marami yung maganda. Kasi si Jesus faithful siya para yung mga nangangaral ng kanyang salita ay i-bless niya at pagpalain ng karampatang kalakasan upang ang kanyang biyaya ng kaligtasan ay may parating sa buong sangkatauhan. Kaya kung ikaw ay hindi pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Mangyaring i-click mo ang notification bell, share this video, share this wonderful message of grace. Very freeing message of grace na lahat pala ng believers sa Jesus ay pwede mangaral, pwede mag-share ng good news kahit hindi nakatuntong sa mga Bible schools. Thank you. And as always and forever,
Jesus truly loves us all.